Call trade talaga ako eh. Jack of all trade talaga naman. Secondly, meron kong friend na talagang sales agent siya sa mga hardware construction. Siya nag-entice sa akin na mag-hardware ka na lang. Ako magsusupply sa'yo. That's how it all started. Sa pricing, first thing, siyempre product knowledge, no? Alamin mo kung alin ang fast moving item, alin ang hindi slow moving. Yun, fast moving item, pwede ka mag-mark up ng maliit lang. Dahil fast moving, di ba? Mabilis ang return. While slow moving, pwede malaki ng markup dahil since matagal, it takes at least a month, 2 months bago mo mabibenta yung stocks. Ganun ang pricing namin. Pag fast moving, kagaya ng semento, fast moving item yan, markup mo lang at least 5-10% lang, the most. Pag yung mga slow moving, 25%. Yung earn ng profit, in the first few months talagang mabagal ang return. Dahil people are starting to make economic pa lang, diba? So, mabagal talaga yan. So, siguro, after half a year, mag-umpisa mag-pick up yun. Dahil kilala ka na. Pero sa umpisa talaga, hindi mo mapitil yung return. Saka yung after I come back from Australia, 5 years stay in Australia. When I come back in, that's all I started the business. 250, 300 when you started capital. 250 to 300,000 starting capital. And then yung mga permits, tapos yung mga stocks mo. Kasi ng product, yun, basta yung keep them in safe place, kagaya ng semento, kailan dry place, yung storage mo, dry storage sa product and yung quality ng service. Quality ng service naman, just make sure that it will not take more than 30 minutes to deliver the goods. More than that, medyo delikado ka na. Ito lang baka outside pa sila. Hardware construction season na yan eh. Pagka wet season, puro interior, mga plywood, mga lumber, interior, mostly interior. Paints, yan ang mga fast moving. And during wet season, that is from July to December na naman. June to December. Wet season yan. So ang fast moving natin, lumber, basta puro interior. Pag wet season, interior ang fast moving natin. Mga yun, plywood. Pag dry season, ang fast moving natin na mga cement, mga concrete products, mga steel bars. Yan, seasonal din yan. Hindi ka lang po pwede mag-cement yung dahil yung mamaya biglang ulan. After the inventory, pagka may kulang na stock, ano ba, kumunti na yung stock, already down kung anong i-order the next day. So that's why I do the inventory at night para the next morning i-order ko naman mga kulang na stocks. That's the best thing you should do. Kasi kung hindi, nakatenggalan yung mga construction worker. So it has to be done as much as possible earlier. Modern technology, hindi ako masyado affected eh. Kasi hindi ko ginagamit yung computer sa mga stocks ko eh. Manual lang, manual. Hanggang nga kasi hindi pwede since dusty yung space. Hindi naman natin close place lang. Mahirap magkano ng computer, dusty, masira. So, puro manual lang ako sa inventory. So, hindi ako masyado affected sa saka hindi naman ko yung kasi puro walking karamihan ko sa mga ko, hindi yung to phone, to internet o whatsoever. Sa hiring, normally sa mga relatives or friends ng yung mga old employees ko, hindi ako basta kumukuha sa mga agencies o yung mga walk-in na employee na individuals kasi delikado, hindi mo kilala. While kung mga relatives o close friend ng mga
old employees mo, at least in case anything comes up, pwede mo sila puntahan, di ba? May problema, pwede mo punta. Kung hindi pumasok, nagloko, pwede mo punta yung mga... As long as they're strong enough to carry a bag of cement, okay na sa akin yan. Hindi naman healthy, ganun lang.